hindi ko na-on yung audio natin. So, ulitin ko, magandang umaga sa ating lahat. Kumusta po kayo? At sana nasa mabuting kalagayan po kayo. At ang ating office ngayon, open ngayon from Thursday to Sunday. At ang daming tao, higit sa 200 ang mga bisita natin ngayon. At mga laon na pupunta tayo sa office for administering the sacrament of healing, confession, and renting of the sick, and then the Eucharistic healing. I-expose natin yung Blessed Sacrament para yung mga kapatid natin na may karamdaman, they will adore the Blessed Sacrament. And He is the source of healing, the Eucharist. So, pero meron pa tayong anointing of the sick sa Canlusong, Valencia, Bohol after sa ating live. At kumusta na po kayong lahat na nakikinig at nanonood sa ang dako man sa mundo. At greetings muna si Fair Celestia na unang nag-comment. Good morning, Father Darwin and Hubert Kitcano. So magsishare ako ngayon sa experience natin dun sa Camigan, specifically sa Mambahaw, mga kapatid. At si Minang Rabas Duran, ganda ng audio mo, Dre. So, na-on ko na yung audio natin. At malinaw na yung paghatid natin sa katotohanan. Pasalamat po tayo ni Sir Elthon Salingbahon sa Bugu, Cebu, na nag-provide natin ng lights, mini studio, video, microphone, laptop, ang dami. Kaya nga, ang ganda ng ating live. So, dudoble na yung gana ko sa pagla-live, mga kapatid. Sama ko ngayon si Edison, ating Sacristan Mayor. Apelido mo, Edison? Patian. No? Ating Deliverance Minister, Brad Edison Patian, taga Valencia, Bohol. At si Mary Claire Molit Enriquez, morning, Father. No? Si Lorna Abadunado Capara, si Lo Father watching from Merida, Leyte. Si Joanna Alcutin Cambas, good morning, Father Darwin and Hubert Kitcano. At si Mary Claire Molit Enriquez, at si Father LB Moore Herb is watching. Magandang umaga sa iyo, Father. At si Jima Banciansela Baro, mayong buntag, Dre. God bless po. Si Ria Tamunan, good morning po, Dre. So kasama ko din si Buknoy dito, no? Laging naglalaro sa kanyang bola. At si Lu Takulud Baldapine, good morning, Father, watching from Bukidnon. Okay. At si Dining Balasa Santos, good morning, Father, watching from Jensen po. God bless you po. So salamat sa Diyos na walang malaking damage ang Jensen sa pagbisita ng lindol. Hindi katulad dito sa atin sa probinsya sa Bohol. Grabe. Si Julius Sanz watching from Mambaling, Cebu City. Si Wills Do, good morning, Father. Nora Birami, good morning, Father Darwin. So magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid. At hindi ko mabasa lahat ng mga comments ninyo. Silang daming nagko-comments sa ating live. At merong 178 actual viewers natin ngayon at 164 reactions. Ang comments natin, malapit na 100 comments. No, malapit lang, bago lang tayo nagla-live, mga kapatid. At ngayon, mga kapatid, isi-share ko sa inyo ang karanasan natin, ang experience natin doon sa Mambahaw, Camigan, sa San Nicolas de Tolentino, Paris. While nag-uusap kami sa dalawang paris, si Father Philip Copra at si Father Elvin Semeni. Si Father Philip, newly appointed exorcist, bago lang siya
naging pari. 1 taon pa lang siya naging ganap ng pari. Ordinahan siya ni Archbishop Jose Cabantan, ang arsobispo natin sa Cagayan de Oro. Sabi niya sa akin, merong isang dalagita, 16 years old, parokyano niya doon sa Camigan, Mambahaw, na hinaharas ng demonyo. At binigyan niya ng rule of life dahil first time niya yon na ma-encounter, matapos siya ma-appoint na exorcist sa Archdiocese sa Cagayan de Oro. At sinabihan ko siya na kung makapunta siya dito, yung dalagita, mamaya sa toko, ipahintulot ni Father Elvin na mabigyan natin ng prayer. Dahil open na open yung third eye niya. Nakakita siya ng mga espiritu, ng mga gala. At dahil doon, marami siyang iniindang karamdaman sa kanyang katawan. At matapos ng ating may talk natin doon sa San Nicolas, November 17, 1 to 5, pero natapos tayo mga 6:30 na po. At na bigyan natin siya ng deliverance, yung dalagita, mga 6:30 na, 6:40 siguro sa gabi. At ang mga tao umuwi na, pero meron pang hindi pa umuwi, mga 40 or 30 ka mga tao sa loob ng simbahan matapos natin na picture. At diniliverance ko yung bata sa loob mismo ng kanilang simbahan. Nandun si Father Philip Agcopra, naka-witness. Tinanong ko yung kasama sa bata dahil late na dumating yung tatay niya at yung mga kapatid niya. Nauna sila. So sa talk natin nakikinig sila, pero hindi mapakali yung bata, yung dalagita. Hindi siya hindi siya dispose. Laging disturb yung isipan niya, hindi makapakali. At nung nagkaharap na kami sa dalagitang ito, 16 years old, pero hindi siya malaki, maliit lang na dalagita. Tinanong ko yung bata, "Kumusta ka na?" "Okay lang po, Father." Pero nung hinawakan ko yung kamay niya, dalawang kamay niya, naninigas. Grabe yung pagkatigas, mga kapatid. Naninigas talaga. At yung dalawang kamay niya, grabe yung tigas. Tinanong ko yung kasamahan niya, yung kapitbahay niya, yung kasama niya. Tinanong ko na naninigas na ba itong dalawang kamay niya? Kailan ba ito naninigas? Ang sagot niya, nung nagkaharap kayo, Father. Pero bago kami nagkaharap, normal lang yung kamay niya, hindi naninigas. Yes, Father. At nakita yun sa mga tao, ang tigas ng kanyang yung kamay niya, magdalawang kamay niya. At sige, Father, sabi ko ni Father Philip Agcopra, dahil matapos nito na-inspire siya lalo sa ministry ito. At sinabi ko ni Father, magsimula na tayo, Father. Sinisil ko yung lugar in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In the name of Jesus, I forbid any demonic interaction and communication, and I seal this whole place with the precious blood of Jesus Christ. Ano ang pakay na i-seal natin ang lugar bago tayo magsimula sa deliverance? Para ang mga demonyo hindi makarescue. Na-seal natin ang buong lugar So, ang nangyari, mga kapatid, sinisil natin, and then nagsimula na tayo sa prayer protection, and then nagsimula natin sa prayer of deliverance. Linagyan ko ng holy exercise oil, yung dalawang kamay ng dalagitang ito. Pinunasan ko ng holy exercise oil, bigla lang sumigaw. Sayang hindi natin na videohan, no?
sumisigaw sa harap ni Father Philip Copra, sa harap ng mga higit sa 40 ka mga tao na ka-witness sila, na normal ng bata before deliverance, but during deliverance, at nakita nila how powerful the sacramentals are. Lignan yan natin ang holy and exorcise oil, sumigaw ng malakas. At matapos, pinatuloy natin ang prayer at hindi na siya sumigaw. At sabi ko sa dalagitang ito, tumingin ka sa akin and repeat after me, I love you, Jesus. At ang response niya ay, hindi. Hindi ako magsasalita ng I love you, Jesus. I love you, Mama Mary. Hindi din. So, Father Philip, nandito pa yung demonyo sa katawan niya. So, kumuha ko ng holy and exorcise oil muli at nilagay ko sa ulo niya. Dito banda sa kanyang ulo. Pagtama dyan at pagdama niya sa holy and exorcise oil sa kanyang ulo, sumisigaw na naman ng malakas. Grabe yung pagsigaw, mga kapatid. At dahan-dahan lumina yung boses niya at hindi na sumigaw. At tinanong ko naman siya, tumingin ka sa akin at repeat after me, I love you, Jesus. Lumilingon pa rin. Hindi. So, nandito pa sa kanyang katawan, Father. Dahil hindi pa siya makarecite, I love you, Jesus, and I love you, Mama Mary. At yung likod niya, hinaplasan namin ng holy and exorcise oil yung buong likod niya. Sumisigaw na naman ng malakas na malakas. Narinig ni Father Philip, narinig ng mga parokyano niya doon mismo sa parokya sa San Nicolas de Tolentino, mga kapatid. At nashock yung mga tao. Bakit yung bata, normal na normal, during deliverance, nag-react at sumisigaw ng malakas, mga kapatid. Nakita ng mga tao yun, yung mga PYM, yung mga organizer sa pag-invite natin sa pagbisita nila doon. Actual po yung nakita nila. Hindi po yun kasama namin, kundi parokyano mismo nila na open yung third eye, because third eye is not a gift of God. It is a curse from demon, mga kapatid. Dapat nyo yan malaman. So, nangyari, mga kapatid, patuloy tayo. So, ang hindi namin nalagyan na namin yung kanyang ulo, ng holy and exorcise oil, yung sacramentals, how powerful is the Lord using the sacramentals of the church. Kung nalalaman lang ito sa mga pari, they will bless more the sacramentals of the church. Dahil ito lang maibigay namin sa inyo. Wala namang kaming pera na maibigay sa inyo. Pero itong mga sacramental blessings is a great blessing to us. It is a given protection and instituted by the church, approved by God, because it is instituted by the church, mga kapatid. So, ang nangyari, mga kapatid, hindi pa rin siya makarecite, I love you, Jesus. So, sabi ko ni Father Philip dito sa kanyang tiyan, Father, pupunasan natin ang holy and exorcise oil. Pinunasan yung kanyang tiyan, sumigaw ng malakas muli. Yeah! Sumigaw ng malakas. At ang nangyari, mga kapatid, humihina yung kanyang boses at hindi na sumisigaw. Dami ko, tumingin ka sa akin at recite after me, I love you, Jesus. Sabi niya, no. At yung kanyang paa na lang ang hindi na punasan ng holy and exorcise oil. Yung paa niya pinunasan ng holy and exorcise oil, sumigaw na naman. Nang malakas na malakas. At humina yung kanyang pagsigaw at hindi na siya sumisigaw. At sabi ko sa dalagita na, look at me and repeat after me, I love you, Jesus. Sabi niya, nahihirapan siya sa pagsasalita. Nahihirapan siya, no? Sige, kaya mo yan. Pag-recite na Jesus, doon na. Nanumbalik na kanyang consciousness. Nawala pala siya. Totally blackout pala siya during deliverance. At sabi ko sa kanya, I love you, Mama Mary. I love you, Mama Mary. And then, sumasama na siya sa dasal.
In the name of Jesus, I renounce all my psychic ability. I renounce all my superstitious belief. I renounce all my occult involvement from my ancestors. I repent. And then, sumasabay na siya sa dasal sa atin, mga kapatid. Completely liberated at hindi na nanigas yung kanyang mga kamay, yung paa niya naninigas din after sa pagpahid natin ng holy and exorcise oil, palipat-lipat yung mga spirit sa kanyang katawan. At tinanong ko siya after deliverance dahil gumagaan na yung kanyang katawan. At sabi niya, salamat Father, salamat, thank you talaga. Tinanong ko siya during deliverance, Day, alam mo ba na hindi ka makarecite I love you Jesus? Sabi niya, hindi ko yun alam, Father. Alam mo ba na sumisigaw ka ng malakas matapos mapahid yung holy and exorcise oil sa katawan mo? Hindi naman ako sumisigaw, Father. Pero narinig ni Father Philip Agcobra, narinig sa mga parokyano nila ang malakas ng pagsigaw niya pero unconscious pala siya doon. Dahil itong batang ito, dahil sa kanyang occult involvement or infestation sa kanyang mga kahoy sa kanilang lugar or sa kanilang bahay, yun ang nag-lead sa opening or occult involvements nila. Yung ang nag-lead sa opening sa occult third eye niya. So, psychic ability makadama na sa mga espiritong gala, mga kapatid. At yun po ang nangyari sa kanya. At sabi ko ni Father Philip, Father, kailangan niya ng series of deliverance at kailangan din niya na makatikais yung buong pamilya para silang lahat ay yayakap sa sakramento at magsimba na every Sunday po. So yan ang advice natin sa kanya. At matapos doon, sabi ni Father Philip, yun na ako first time nakakita ng ganoon, Father. At nagsasalita siya ng ibang lingwahe, by the way. At na-inspired din si Father Philip. Baguhan pa po siya sa ministry ito. At pasalamat po tayo dahil siya po ay agresibo, positive na yayakap sa ministry ni Kristo. By the way, mga kapatid, sa mga paring nakikinig ngayon, hindi kailangan maging exorcist ka bago ka mag-deliverance. Lahat tayo po because we are baptized. Lahat ng pari ay baptized with the Trinitarian formula. We receive the sacrament of confirmation. We receive the sacrament of confession. We receive the sacrament of Holy Eucharist. We receive the sacrament of ordination po. So what a great power in the hands of the priest. Yung kamay ng mga pari ay makapagaling. Pero hindi naman lahat ng karamdaman ay mapagaling sa pari. Kailangan din natin ng doktor. You should go to your doctors, mga kapatid. Hindi naman tayo mga fanatiko. Pero malaking tulong yung sacraments, mga kapatid, upang makasave tayo ng malaking pera. At itong sinasabi ko ay very real and experiential sa mga taong nakikinig at sa mga taong sumusunod sa palatandaan ng simbahan po. Okay? At mag-greetings na lang tayo. Mamayang gabi, meron naman akong i-share sa inyo. At nasiyahan ako na mag-live dito dahil ang ganda ng studio natin. Pasalamat tayo kay Brother Elton Salimbahon na ginagawan tayo ng mini studio upang linaw na linaw ang dalisay na aral ng simbahan na ating maipayag sa inyong lahat po. Amen? At sa mga gustong tumulong sa ating sports and evangelization, ang ating sports and evangelization ay mangyayari sa La Victoria Valencia, Bohol. So, pwede kayong magpadala sa inyong tulong dahil buong barangay, isang barangay lang ating pakakainin at magkatay tayo ng baboy sa mga tao na bibisitahin natin. And then, by doing that, we evangelize the faithful. At sa inyong tulong, mga kapatid, dahil ang naisipan ko, mga kapatid, gagasto nga tayo sa bulaklak during fiesta. 80,000, 100,000 for decoration sake.
why we never spend for evangelization? No. Why we are so kuripot in times of evangelization. So every month po ito ang ating sports and evangelization. At kita nyo naman na maraming na-evangelize. Ang ating i-highlight doon ang evangelization, meron tayong ding laro. At ang pinaka-bukid po, bulubunduking bahagi, mga 30 or 40 minutes from the town, ang La Victoria, Valencia, Bohol. At yan po ang dayuhin natin this coming December 2. Magkatay tayo ng baboy, pakainin natin sila. Mga 800 to 900 or 1,000 ka mga ang population nila doon na ating bibisitahin at ating pakakainin. At salamat pala sa mga nagpadala ng mga stars, no? Si Nanay Mela Buhawi nagpadala sa atin ng 100 stars, at si Ate Marina Palaka Abid nagpadala ng 50 stars, at si Jumalito Panosche nagpadala natin ng 50 stars, at si Janine nagpadala sa atin ng 10 stars. Salamat sa inyo po. At babasahin natin ang ilang komento. May 4 minutes pa tayo na natitira sa ating live ngayon dahil mag-unwenting of the sick po tayo ngayon sa Barangay Canlosong, at doon tayo mag-lunch. Jenny, ikaw din mas mauna ka pa matapos kay Father, no? So mamakla ka, wag kang manglinlang na mga inosente na sa ganyan, no? So hindi naman tayo naglinlang, mga kapatid. Ang ating sinasabi dito ay katotohanan at aktual po yan. At si Kristo din ay nag-exercise, di ba? At ang iyong ministry ni Kristo ay pinagtuloy. God bless you, kapatid. At si Kina Abelia nanood sa atin. Si Sister Imper Rabasano panala sa atin ng 50 stars, no? At si Joshua Hamodyong Filia Criste, pari po yan po. Sinasabing ganyang style ng albularyo. Lahat ng albularyo ay dili iya sa Ginoo, kay mag-react sila once mo inom sa holy and exercise oil. Totoo yan. At nagpadalin din natin si Lynn Humawan Kanyada ng 100 stars. Si Reggie Vasquez, good noon, Father Darwin. Pupunta ako sa diocese namin. Hihingi ako ng paintulot sa bishop kung pwede kang pumunta sa Maco Davao de Oro. Okay? At i-chat ninyo si Ate Sheila Tagap. Pero pasensya na po kayo. Hindi natin ma-accommodate lahat. Ang dami ng mga invitation na nag-say no din tayo dahil meron din tayong parokya dito sa ating sa Diocese of Tagbilaran. Aida Camones, Garnica Bulhano. Good morning, Father. Asa ka diri sa Cebu City nga parokya. Asa man to nawala. Okay. I-post natin yan. Huwag kayong mag-alala. I-post natin yan. Si Rosemary Montajes Pinoy Mahika. No? At si Mayor Mads. Hello, Father. Mayong buntag from Upol Parish po. Saan ba itong Upol Parish? Si Rugin Yanko Habonilio. Nagpadala sa atin ng 99 stars. Si Lordy Cabarubias. Mayong hapon, Father. Si Mary Jane Suberi, maayong buntag, Father, watching from Palawan. At salamat. At si Prissy Villar Bah. Padayon sa pagsangyaw sa maayong balita, Padre, God bless you. At si Janing Daghanag Bitter karon sa imong live, Father. Amping kay ka po always, no? All is well, no? God bless sa kanilang lahat, mga kapatid. Kinsa may gahatag nimo ana, si Merlin Milio Ria Arabaka. So si Elmer Bitonia. Father, sana po magkapunta po kayo ng Saria, Quezon Province. Ang dami po naniniwala sa mga albularyo. Totoo. Dami doon sa tiyuhin
Ko po, di ko mapigilan sa pagpanggamot. Sad lang. As long as you share the teachings of the church and the truth of our faith, huwag kang mag-alala. Dahan-dahan naman, hindi naman yan instant mga kapatid. Hindi naman yan instant na ma-converted lahat. So, ang dapat nating gawin, dublihin natin yung ating kaalaman at yung konkreto na ebidensya nating isi-share sa ating mga kapatid. Okay? So, oras na po. Wala na tayong oras mga kapatid. At salamat sa inyong mga comment at sa mga nagpadala ng mga stars. At sa sumusuporta sa ating sports and evangelization po. Paiti Maria, the Taxi FD with a humble heart po. God bless.